Mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ito po muli tayo ng mga kababayan. AJ Commentaries. Sa mga nakapanood po ng videos ko nung kaninang maga, kaninang tanghali at ganun din kahapon, marami tayong pinaliwanag mga kababayan dahil sa dami na nangyari. Hindi lamang po basta sa politika at gobyerno, kundi doon na rin sa mga naganap na pangyayari dito sa Tacloban. Nakakalungkot yung nangyari na menor de edad na maril at nakapatay. So, yun po ay gusto nating duktungan yung pagpapaliwanag natin doon sa Republic Act 9344 o sa Juvenile Welfare Act. At alam naman natin na ang mga kababayan natin hati o siguro mas marami sa hindi pabor na katangian ng parusa na pwedeng kaharapin ng mga menor de edad na nakagawa ng mga karumal-dumal, lalo na kung karumal-dumal ang krimen na ginagawa. Pero bago po tayo magsimula mga kababayan, kung kayo po hindi pa po nakasubscribe, comment o hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, sana po kayo po yung mag-subscribe at mag-comment at mag-like na rin po kayo mga kababayan. Binabasa ko po yon at sana po sa mga nakaraan po nating mga videos marami tayong natutunan. So punta po muna tayo dito. Kanina po nagkaroon po ng press conference mga kababayan, itong si John Vic Remulla, si secretary si John Vic Remulla, nagkaroon siya ng press briefing mga kababayan. Di umano ay nagkaroon sila ng intel report, kung intel ba tawag doon, basta may report siya mula kay Senator Bam Aquino na meron daw nagtatangka o may nagpaplano magkaroon ng mass shooting ulit. Ibig sabihin mamamaril. Nakakalungkot ng mga tao na nakakaisip ng ganun. At ito ay sangkot base sa kanilang kasi umaksyon agad sila base sa kanilang pag-iimbestiga. Ang sangkot dito ay 14 years old na naman. Nakita ata na yung mga post mga kababayan, kaya dapat maging alerto po tayo lalo na sa mga magulang. Maging maingat po tayo sa pagturo sa mga bata kung ano mga dapat nilang ginagawa. Ngayon mga kababayan, ang pangalan ata Jasmine. So I suppose ito po ay isang babae na may gustong gawing mass shooting. So ngayon, of course ngayon na pinagdedebatihan ulit yung age of criminal liability. Kasi nung natatandaan po natin, yung barilan doon sa Tacloban, mga kababayan, dalawa po ang sangkot. Isang 15 years old, isang 14 years old. At yung 15 sinampahan na nga ng mga kaso, pero dahil sa Republic Act 9344 sa Juvenile and Welfare Act, ang alam naman po nating parusa sa kanya o sa kanila, mapupunta sila sa intervention ng gobyerno doon sa Bahay Pag-asa. At kapag nag-18 years old yan at hindi yan rehabilitated, kasi po ang punto po kasi dyan mga kaibigan, yung batas na yan ay hindi po punitive kundi corrective. Ano po ibig sabihin nun? Hindi layon ng batas na yan na magparusa. Ang layon ng batas na yan ay itama yung bata, i-rehabilitate. So, kaya hati ang mga tao kasi sa bigat na nagawa, pag nag-18 yan at nag-declare silang rehabilitated na okay na yung bata, may normal na buhay ulit yun. Hindi natin alam kung magiging normal yun mga kababayan kasi baka iwasan yun ng mga takot sa kanya. At baka lalo ma-depression. Hindi natin alam kung paano. Pero mga kababayan, yung mga buhay na nawala, hindi na maibabalik yun. Kaya yung pinag-uusapan ngayon, age of criminal liability, kailan ka kakaroon ng pananagutan sa iyong nagawa? Anong edad? Yan ang pinagtatalunan ngayon. Basahin ko po muli yung Section 6 mga kababayan ng RA 9344. Ang nakalagay po doon, minimum age of criminal responsibility. A child 15 years of age or under at the time of the commission of the offense. Kapag po nagawa ang isang offense o isang krimen, sabihin na natin na ang edad ay 15 years and below, ibig sabihin under 15 years old, shall be exempt from criminal liability. Mga kababayan, shall be exempt. Ibig sabihin, walang pananagutan. Sa mga nasa law school, mga kababayan, natatandaan natin sa law school nung nandun pa po tayo, meron po tayo mga circumstances na pinag-aralan doon sa criminal law. Justifying, exempting, mitigating, aggravating. So ito mga kababayan, exempted to. Ini-exempt nila yung bata.
dahil wala liability eh. Ang karuktong, however, the child shall be subjected to an intervention program pursuant to Section 20 of this Act. Yun nga po yung sinasabi nila atang Bahay Pag-asa no? Ang sinasabi nila doon, wala namang siya kalayaan nandun pa rin siya. Hindi man yun kulungan na rehas katulad sa inaasahan natin, pero wala siyang kalayaan kasi nandun siya sa loob, nire-rehabilitate kumbaga. At pag siya nag-18 na at okay na siya, okay na, laya na siya. Kaya masama loob ng iba. Kasi ang katwiran naman ng iba, ang nakalagay doon, at least 1 year siya doon. Wala namang sinabing 1 year lang siya doon. Sinabi wala at least. Pwede daw 2 years, 3 years, 4 years. Pero bagamat yan pa man mga kababayan, pag nag-18 yan at dineklaran yung rehabilitated yan, tapos ang kwento. Yung mga namatay, patay yun. Pero to hindi niya na, yun pong pinagtatalunan eh. Sapat ba yung parusang yun sa kahindik-hindik na ginawa ng batang to? Kasi 14 years old, nakapagplano, may mga text messages na pinapakita Kung totoo man yun mga kababayan, nagplano sila. At meron pa sa usapan nila, kung totoo rin yun, na hindi daw sila makakasuhan dahil bata sila. Ibig sabihin, itong mga batang to malakas ng loob dahil sa may batas na magpoprotekta sa kanila. Ngayon, paano po pag 15 years old and above? Sundan po natin. A child above 15 years but below 18. So nasa pagitan po yan, 15 years old and 18. Ang debate po dyan, ano po yung above 15 years old? Kapag po ba nag-birthday ka ngayon, kinabukasan, so 15 years and 1 day, saka palang papasok sa ito, o pag 15 years mo ng alas 12, 15 years ka ng alas 12, pag 1 second after, pasok ka na dito sa kategoryang to. A child above 15 years but below 18. Wala pa pong jurisprudence ang korte dyan mga kababayan kasi wala pa pong nagdadala niya sa korte, alam natin So nakalagay po dito, shall likewise be exempt from criminal liability. Pati sila, exempted. And be subjected to intervention program. May karuktong nga lang to mga kababayan. Unless she has acted with discernment. In which case, such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance to this act. Ano ibig sabihin mga kababayan? Kapag yung 15 years and above but below 18 gumawa ng krimen at mapatunayang may discernment siya, alam niya ginagawa niya, naiintindihan niya, sa katunayan nakapagplano pa siya at alam din niya kung anong pwede niya maging parusa, papag yun ay mapatunayan, may discernment, such child shall be subjected to the appropriate proceedings in accordance with this act. Ibig sabihin, pag yan nag-18 mga kababayan, tuloy ang kaso niyan, ililitisin yan, na para bang regular na tao na. Pero 1 degree lower. Kung ang kaso niya, ang hatol ay reclusion perpetua o panghabang buhay na pagkakakulong, 20 to 40 years ata yun ang magiging hatol niya ay reclusion temporal, mas mababa ng isa mga kababayan. Pero yung 14 years old na sinasabi ngayon doon nagpaputok ng 40 times ganun po ang batas natin, walang kaso yun. Nasa Bahay Pag-asa lang yun ng ilang panahon, tapos na yun. Kaya masama ang loob ng karamihan mga kababayan. At hinihiling nila baguhin itong batas na ito, repasuhin to. Yung age of criminal liability kailangan ibaba. Kasi mga kababayan, tayo dumaan din sa 14 years old. Alam natin ang 14 nakakapag-isip yan. Alam niyan ginagawa niyan, makapagplano. At tayo namang mga magulang, mga nakakatanda, lalo na kung pulis, nakuha ang baril mga kababayan sa tiyahin na pulis. At marunong gumamit. May mga pictures, may mga videos na nagta-training ata o nagpa-practice. Dapat maging responsable sa pagturo ng mga bagay, iba't ibang bagay sa bata mga kababayan. Napakadelikado niyan. Para matutunan ng bata paano magpalit ng magazine, paano tanggalin yung safe key. Maraming proseso yan. 40 times daw nagpaputok mga kababayan. Siyempre, masisisi ba natin yung galit ng tao? Na sasabihin niya, i-rehabilitate lang, tapos okay na? Yung damage na ginawa niya habang buhay mga kababayan, kaya ang tanong natin, sapat ba yun? Agree ba kayo doon mga kababayan? O dapat talagang repasuhin itong batas na ito at ibaba?
yung edad ng may pananagutan criminal liability, mga kababayan. Of course, may civil liability yan, yung magulang at yung mga kasama sa bahay siguro. Pero ang pinag-uusapan doon, yung criminal liability, kasi ang civil, wala namang kulong doon eh. Sa criminal liability, may kulong yan. Pero nga, dahil protektado ng batas na ito, ng RA 9344, yan ang nagiging problema ngayon, mga kababayan. Magandang intensyon. Kaya nga sabi nila, the end does not justify the means. But anyways, hanggang dito po muli mga kababayan. Marami pong salamat. Sana po may natutunan po tayo muli sa pagkakataong ito. Kayo po'y sana'y mag-subscribe at mag-comment at mag-like. Salamat po sa inyo. AJ Comentaries po muli mga kababayan.